finish with the earthquake drill. Ito pong drill na ito ay this is in connection with the guidance from the national government to conduct a simultaneous earthquake drill. Sa lahat ng probinsya, sabay-sabay kong ginagawa ito sa araw nito. Ang purpose ng drill na ito is para magkaroon ng tamang paggalaw, tamang kaalaman at awareness ng lahat ng ating mga empleyado tungkol dito sa earthquake drill na ito, na ayon sa ating mga scientifico ay hinug na ang paggalaw ng West Valley Fault. So the purpose of this earthquake drill ay in relation dun sa in-expect nating paggalaw ng West Valley Fault, na alam naman po natin na napakahaba ang area na apektado. Although Bataan, hindi siya directly apektado dun sa paggalaw, pero sa collateral po posibleng pagkaroon din ng damages dito sa Bataan. So ang ginagawa po natin ngayon ay para bigyan ng kaalaman, bigyan ng tamang paghahanda, bigyan ng tamang aksyon kung anong dapat gawin, at sinisimulate natin dito sa earthquake drill nito kung ano yung mga possible scenarios nang mangyayari just in case gumalaw ang ating pinakatakutang 7.2 magnitude dito sa West Valley Fault. So sana po ang ganitong pamamaraan lamang ang makakatulong sa ating mga sa empleyado rito, na pwede nilang i-cascade sa kanilang mga pamilya, kasi walang, kahit ang mga scientifico, hindi nila masasabi kung kailan, anong oras at saan tatama ang ganitong klaseng kalamidad. So yun lang po. This is in preparation dun po sa paggalaw ng West Valley Fault na kinakatakutan, na allegedly, according to some scientists, it will be a 7.2 magnitude. The casualties, ayaw nilang sabihin, hindi nila mag-predict, pero ang minimum casualty damage, not including the structures na mangyayari, is less than 30,000 na pwedeng mawala. So, we're conducting this for you to be aware, to know what to do, to know how to react in any case na darating ang ganito. Ito po ay hindi biro. What we have done this morning, kulang na tayo siguro ng intensity. Kasi sa talagang D-Day o sa talagang totoo, nandiyan yan na yung may makain, may magninervyos, may masasaktan talaga, may hindi alam kung anong gagawin. So, gusto namin ipaabot sa inyo through our own way na lang, how para kayo maging aware, malaman natin kung anong dapat natin gawin, malaman natin kung saan tayo susuot, saan tayo tatago. Kasi kahit sinong scientist, hindi nila mapipredict kung kailan tatama, kung anong oras tatama, at kung saan tatama. Alam naman po natin kung gaano kahaba ang West Valley Fault. Although Bataan is not directly within the path of West Valley Fault, pero sa collateral, mangyayari, baka Bataan will be the last frontier. Kasi Bataan will be one of the safest place pagdating ng araw na yun. But, hindi rin po natin masasabi na walang magiging damage sa akin dito. Baka meron din. So, dapat na i-prepare kayo, i-aware kayo so that you can re-echo, maturuan din ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak, how to react, how to address just in case itong ganitong klaseng pagdinig ay tatama sa atin. Malayo man, wala man tayo sa linya ng West Valley Fault, pero yung mga ibang connecting na posibleng mangyari, like tsunami, storm surge, o tsunami posibleng mangyari. So, it is through these drills, mababawasan ang lahat ng impact, lahat ng posibleng mangyari, especially sa ating buhay. So, again, siguro na we will be doing this from time to time. We don't want to create any alarm, but we have to accept the fact. Kasi parang lang sinasabi, Metro Manila is doing it,
a lot of people is simultaneously doing this drill. Buti sa atin dito sa Bataan, siguro, we do hope na less ang impact just in case darating ang paggalaw ng West Valley po. So with that, again, I would like to thank each and everyone for participating. Siguro next, medyo lagyan natin ng konting seriousness. Kasi pag sa talagang baka meron na iili dyan, meron na mahihilo dyan. This is talagang totoong mangyayari. Sa lahat ng department heads, maraming salamat po sa inyong lahat po, sa lahat na nag-participate, maraming salamat po sa inyo. Napakaganda po itong ginawa natin na exercise. So ito ay paghahanda po sa amin po, tinatawag po namin yun, the big wall. Ibig sabihin po yung the big wall, yung malaking lindol na pinag-uusapan ng tatama sa Marikina, yung volleyball. So yung Bataan, mamaya sabi ni PD, hindi naman tayo masyadong naka-align sa ganun sa kuna. So at least naghahanda po tayo. Hindi lang po kayo ang naghahanda rito. So nakita po namin kanina kung ano ang kakayahan ng ating provincial disaster list, saka ng Red Cross, saka ng ibang rescue team. So dito nakita natin, konti pa lang yung big team. So medyo kaya natin. So paano na kung mas casualty yan, diba? So pinaghahandaan din po natin, pinaghahandaan ng PD, pinaghahandaan ng Red Cross, kung talagang mas casualty na yung nangyari. So ngayon, konti lang yan. Pinapatagdagan ko nga sana para at least medyo malito yung mga rescue para malaman natin, kumalaman namin kung ano yung kahinaan natin. So, tingin ko sa atin, ang kulang sa atin, ambulance eh. So, kung mas casualty yan, kulang tayo sa pag-transfer ng ambulance. So, pag malawakan na yan, siguro itatap na natin yung lahat ng municipal na ambulance. So, ngayon, so far, maganda po yung nangyari dahil at least nakita natin, nakita nyo, napanood nyo kung paano mag-rescue yung ating mga rescuer sa PD saka sa Red Cross. Nakita natin kung gano'n sila kahanda. Eh talaga po pinagsasanayan nila yung darating na sakuna. So nagpapasalamat po sa inyo at nagpa-participate kayo. Sana po para sa natin itong ganitong exercise. Thank you. So again, good morning po. Ako po kung di nalalaman ng karamihan dito, ako po survivor ng 1990 earthquake. Freshman ako sa Baguio ng nangyari. So, calculating na kung ang edad ko nun, ngayon siguro, base doon sa ano na yun. So, wala akong preparedness and awareness ng mga panahon na elementary or college, high school. So, hindi ko alam yung gagawin. Inabot ako ng lindol sa baba ng Session Road. Sino nakakalam ng Maharlika building doon, yung malaki sa baba. Tumbok ng Session Road. July 16 yun. Tanda ako pa around 4 p.m. DST. So, hindi ko alam. Nung lumilindol, akala ko kung ano lang, kasi medyo courage medyo nakainom. DST, 4 o'clock, akala ko tama lang. Tapos nakita ko yung naglalabasan, nagtatakbuhan na yung nasa loob ng building, papasok pa lang ako. Yung nakita ko tumakbo na rin ako. Which is hindi po advisable, di ba? Sabi, lock, cover and hold. So hindi ko alam yun, takbo ko. Lulong sa gitna ng kalye habang yung mga sasakyan ay may makumaandar pa sa paligid ko. So, hindi ka na ako maging casualty ron. So, ngayon, lagi na may ganito sa school, sa hospital, pina-advise namin at pinana na quarterly dapat may ganitong earthquake drill. So, nakita ko, although dito yung area ko, sa area 2, PEO and lobby, nakita ko naman na generally maganda yung naging evacuation. Inabot ng 2 minutes
and almost 4 seconds. So, mabilis na rin kasi nanggaling pa sa malayo yung isang grupo para makarating dito. So, nagkaroon ng alarma rito, mabilis rin yung response, napatay kaagad yung apoy at dumating yung rescue personnel natin. So, ganun po. At yung huling iyan po, katulad ko sabi ng ibang kasama ko rito, sa actual na mangyayari, don't expect na nandito agad ang mga emergency and rescue personnel. Kasi po, hindi lang po itong area na to ang tatamaan. Hindi mga mukha na sunog yan. Ito lang, isolated lang sa isang area. Buong bataan ang apektado. So, ang sinasuggest ko po ay yung self-sufficiency ng kada office na meron silang train na mag-rescue, may train na mag-first aid bago makarating ang talagang mga personnel. Kasi hindi natin alam, sira yung tulay, sira yung daan, may mga sasakyan na nagbanggaan dyan, wala pong madaraanan. Maraming taong naglalakad, nagtatakbuhan sa kalye. Hindi po natin masabi yung mga ambulance sa kodo. Marami yung oral fire truck natin available. Baka hindi kagad makarating. So yun lang po yung sinasuggest ko na mangyari. Kung meron na pong na-training dito ng ICS, meron po mag-general command na incident commander sa sarili nyo, may triage area na kayo rin na magsiset up. Na pagdating ng PDRNO, pwede nyo i-turn over para sa mas malawakang pag-responde. So again, good morning at congratulations sa nagawa nyo maganda.